Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin ngayon bilang encourage sa atin na nag-aayuno sa Ramadang ito. Inshallah naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mabuting gawain, ay kung ano yung mga kaugalian ng mga salaf sa tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan. Ano ang kanilang mga ginagawa? Ano ang kanilang mga sinasakatuparang ibadah para buhayin ang buwan ng Ramadan? At ang salaf, walang duda, sila yaong mga nauna sa atin na mabubuting tao na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman ng mabuting pag-uugali at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa halimbawa ng mga salaf ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakadakilang salaf. Siya ang pinakamabuting salaf sa lahat ng mga salaf. Ang ating qudwa, ang ating mabuting halimbawa, na kung saan ang kahuli-huli ang sugo na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, kabilang sa patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan ay ang mga sumusunod: ang matinding pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matinding pagsamba o pagsusumikap sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na si Jibril alayhi salam ay sa tuwing dasapit ang buwan ng Ramadan ay iniwawasto ni Jibril alayhi salam ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamabuting nilalang sa pangkalahatan. Siya ang pinakamabuting tao sa lahat. Siya ang mababa ang kalooban, maganda ang kalooban sa lahat ng sangkatauhan. At ang kanyang pagiging mabuti at ang kanyang pagiging isang mababang kalooban at mabuting kalooban ay lalong nadadagdagan ito, lalong naging matindi ito kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan. Na kapag siya ay nagkatagpo niya si Anghel Jibril alayhi salam, na kung saan ay mas matindi pa ang kanyang pagiging isang mabuti kaysa sa isang malamig na simoy ng hangin. So ito ay napakatindi, ikaw magsabihin, walang maikukumpara ang kabutihang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit lalo kapag siya ay na-meet niya o nagkikipagtagpo siya kay Anghel Jibril, Malaika Jibril alayhi salam. Silipin natin ang kabilang sa mga ginagawa ng ibang mga salaf, at tandaan natin ay napakarami mga salaf, hindi natin kayang bilangin. Ngunit ay kukuha lamang tayo sa mga famous, sa mga kilala sa karamihan ng mga Muslim, at kung ano yung kanilang mga ginagawa at yung kanilang mga kaugalian sa buwan ng Ramadan. Ay inirecommend sa mga mananampalataya, lalong-lalo sa mga panahon na kung saan ay pabor at piling panahon, ika nga sabihin natin favored times, na katulad na lamang ng buwan ng Ramadan, ang buwan na ito, especially sa gabi na kung saan ay inaabangan natin ang Laylatul Qadar,
na kinakailangan sa atin o bawat isa sa atin insyaallah ay dadagdagan o sabihin igit lalo pa natin ang pagbabasa. Mas lalo nating bibigyan ng pagpansin o pagtutuon sa mga oras natin sa loob ng Ramadan sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na Quran upang matamo natin ang mga benepisyo sa mga panahon na ito. Sa panahon ng Ramadan, lalong-lalo na sa panahon na tayo ay nag-aabang ng Lailatul Qadar, so kinakailangan ay dagdagan pa natin ang ating sakripisyo sa pagbabasa ng banal na Quran. Sa kadahilanan ay maraming mga Muslim sa panahon ngayon na sallallahu alaihi na kanilang sinasayang ang kanilang mga oras instead na sila ay magsasaliksik ng kaalaman o di naman kayo magbabasa ng banal na Quran, magsasala, magdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang ginagawa ay kasalungat dito. Lalong-lalo na sinasayang yung mga oras na kung saan ay papaalis at paparoon tayo sa katapusan o pagtatapos ng buwan ng Ramadan. So, kinakailangan natin na pag-ibayuhin at sabi nga nila, grab the opportunity. Alam nyo ba na sa unang gabi ng Ramadan, si Imam Bukhari rahimahullah ay kanyang iniipon ang kanyang mga kasamahan at pinangungunahan niya sa pagdarasal. At siya ay nagbabasa sa bawat raka'ah ng 20 ayah, 20 o 20 verses, 20 ayah ng banal na Quran sa bawat raka'ah. Subhanallah. At ito ay patuloy na ginagawa niya sa bawat raka'ah. Binabasa niya ang 20 raka'ah hanggang sa matapos niya ang banal na Quran. La hawla wala quwwata. Subhanallah. Ganun mga kapatid ang mga salaf. Meron bang Imam Bukhari ngayon? Subhanallah. At gayon din ay binabasa niya ang banal na Quran. Ito ay bukod pa sa pagdarasal. Siya ay nagbabasa ng banal na Quran half to 1/3 of the Quran bago sumapit ang suhur. Subhanallah. Pero nagbabasa siya ng banal na Quran mula sa kalahati hanggang 1/3 ng banal na Quran hanggang sa bago sumapit ang tinatawag na suhur. Hanggang sa matapos niya ang banal na Quran, hanggang sa matapos ang tinatawag na banal na Quran, matatapos niya ang banal na Quran hanggang sa malapit na mag-iftar. Hanggang sa malapit na mag-iftar. Kaya nga sinasabi niya palagi ay sa oras na matatapos ang banal na Quran, sa oras na natatapos ang banal na Quran, merong dua na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Merong katanggap-tanggap na dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, kung babalikin natin, na sinasabi natin, na siya ay, bukod pa sa nagbabasa siya ng 20 raka'ah, every raka'ah sa kanyang pagdarasal, nagbabasa pa siya ng banal na Quran bago sumapit ang suhur mula sa kalahati hanggang sa 1/3 ng banal na Quran hanggang sa ito ay matapos, hanggang sa ito ay tinatawag na matapos bago mag-iftar. Bago mag-iftar. Kaya nga doon sa sinasabi niya na sa pagtatapos ng Quran, sa kanyang pagbabasa ng Quran, merong dua na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung dua ng na habang naghihintay ka ng iftar. So, gaano ka tindi ang kanilang pagbabasa ng banal na Quran. At naisalaysay mula sa authority ni Ash-Shafi'i na kung saan ay tinatapos niya ang pagbabasa ng buong Quran 60 times in Ramadan. Subhanallah. Biro mo, 60 times in Ramadan, binabasa o natatapos ni Imam Shafi'i rahimahullah ang pagbabasa ng banal na Quran. Meron bang katulad ni Imam Shafi'i sa panahon ngayon? Allahu a'lam. At bukod pa ito, 60 times na ito, bukod pa ito sa pagbabasa niya sa kanyang pagdarasal. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu akbar. Ganun mga kapatid ang mga salaf. Ganun. Meron ba tayong mga salaf na katulad nila?
Allahu alam bisawab. Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunghayin natin ngayon kung ano yung mga ginagawa o ugali ng mga salaf pagdating naman sa pagtatayo ng pagdarasal. Kanina sa pagbabasa ng banal na Quran, ngayon sa kanilang pagtayo ng pagdarasal. Ito ay naisalaysay na mula sa authority ni Al-Sa'ib bin Yazid na nagsabi, sa panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ay kanilang tinatayo ang pagdarasal, which is yung tinatawag na Eid al-Tarawih o Tahajjud. Sa Ramadan ay ginagawa nito ilang rakaat? 20 rakaat. 20 rakaat. At every rakaah sila ay nagbabasa o siya ay nagbabasa ng 200 verse, 200 ayah ng banal na Quran in every rakaah. Subhanallah. At sa panahon naman ni Uthman ibn Affan ay sila ay kumukuha ng suporta sa kanilang mga sarili ng tungkod dahil sa napakahabang pagtatayo ng pagdarasal. Sabihin, napakaraming rakaah, napakarami ay mahabang pagtayo, kaya kumukuha na lamang sila ng tungkod para suportahan ang kanilang mga sarili para hindi matumba habang sila ay nagdarasal. At naiulat mula sa authority ni Abdullah ibn Abi Bakar na nagsabi, narinig ko sa aking ama na nagsasabi, sa panahon na kung saan o sa oras na kung saan ay matatapos ang pagdarasal sa Ramadan, ang mga tao ay nagmamadali na umalis para maghanda ng pagkain dahil sa pangangamba na baka hindi nila maabutan ang suhur, o hindi sa pangangamba na baka maabutan sila ng fajar. So, ganun mga kapatid. Na ibig sabihin, kapag sila ay nagdarasal, ay talagang napakahaba at o din naman kayo napakaraming rakaah. Tinatayo nila ang tinatawag na sabihin natin tahajjud sa tinatawag na gabi para sa buwan ng Ramadan, hanggang sa pag natapos na ito, agad-agad silang umaalis na baka nangangamba na baka maabutan sila ng fajar bilang paghahanda ng kanilang pagkain sa suhur. Subhanallah. Si Nafi' ay naiulat na Nafi' na si Ibn Umar radhiyallahu an ay nagdarasal siya sa kanyang bahay kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan. At kapag ang mga tao ay umaalis sa moske, ay pumupunta siya na mag-isa sa loob ng moske ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kasama na dala-dala niya ang fresh water. Okay, yung tinatawag na may dala-dala siyang tubig. At hindi siya umaalis doon sa moske na yun hanggang sa ito ay sumapit ang fajar. So ganun mga kapatid. Ganun inilalaan ng mga salaf, ng mga sahaba, ng mga tabi'in, ng mga salaf ang kanilang mga oras sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagdudua, sa pamagitan ng pagdarasal, sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na Quran sa loob ng Ramadan. So, mayroon ba tayong nakita na katulad ng mga salaf sa panahon ngayon? Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at wag natin sayangin ang mga natitirang oras sa atin sa buwan ng Ramadan. At huwag nating hayaan na ito ay lilipas na lamang sa atin na wala tayong napapakinabangan, kundi ang pagod, kundi ang sabihin natin na kawalan ng saysay na mga ginagawa natin. So huwag natin hayaan yun. At naway, hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin lahat ng ating mabuting gawain at bigyan tayo ng malakas na pananampalataya sa Kanya at paghahangad ng gantimpala mula sa Kanya sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga ibada sa buwan ng Ramadan. So, inshallah, sa susunod, inshallah subhanahu wa ta'ala, ating tatalakay ang iba pang mga usapin patungkol sa buwan ng Ramadan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.